Okay mga minamahal ko mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, bagong lahat sa mga nagtatanong po kung bakit hindi ako nakapag-vlog kahapon, mayroon lang po akong inasikaso, no? Isang bagay na kung saan lumapit po kami sa aking abogado at syempre sa iba pa nating mga pwedeng lapitan. Dahil nga po sa inaalam po namin kung sino-sino yung nagpapakalat ng fake news, no? Kesyo patay na daw ako, tinadtad daw ako, kesyo ako daw si Richard Palacio, kesyo nang rape daw ako ng 15 years old, kesyo mayroon daw akong warrant at mayroon akong qualified tip na wala daw piyansa, kesyo basta marami pang iba. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nakakatawa nga no? Dahil po sa kagustuhan ng iglesia ng Diablo ni Manalo, no, na tayo ay patahimikin dahil natatakot nga sila, talagang takot na takot sila sa inyong lingkod dahil alam ng iglesia ni Manalo na talagang mas matindi si Epifanio Labrador pag bumanat, pag bumanat. So kaya gumagawa sila ng paraan, lahat pati mga may connection sa akin gusto nilang guluhin, gusto nilang pinagbabantaan pa nila mga kababayan, na pinagbabantaan nila yung may mga connection sa akin na kapag hindi daw nagsalita, hindi nagganon, alam nyo na, alam nyo naman yung grupo na to, criminal ho talaga itong iglesia ng Diablo ni Manalo. 'Di ba? Dahil Diablo nga ito, iglesia ng Diablo, ayun, wala silang wala silang katahimikan, talagang gusto nilang mangagat, gusto nilang pumatay, gusto nilang manakit, gusto nilang manggulo. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, hindi ko po talaga titigilan ito. Akala po kasi ng iglesia ni Manalo, kapag ginawa nila yun, matatakot nila tayo. Doon po sila nagkamali. Hindi po ako si Brother Eli Soriano para takutin ninyo, para pagbantaan ninyo. Isa lang ang masasabi ko, kung ano ang kaya nyong gawin, mas kaya kong gawin. Kung marunong kayong pumatay, mas lalo ako. Kung kaya ninyong manggulo, ewan ko lang. Wag na wag ninyo, ito lang sasabihin ko. Isa man sa mga may koneksyon sa akin, wag na wag ninyong sasaktan. Dahil pag sinaktan nyo, ginulo nyo, isa man sa mga taong may koneksyon sa akin, tandaan ninyo. Pwede akong pumunta sa ibang lugar, pwede akong umano sa ibang mahirap na, di ba? Mahirap na. Sa totoo lang, ayokong gumating sa punto na magkasakitan tayo. Ayokong dumating sa punto na magkaubusan tayo. Baka mamaya hindi nyo rin magustuhan ang kaya kong gawin. Wag nyo akong pilitin. Kaya ikaw na mongoloid ka, na pinuno ng iglesia ng Diablo, Eduardo Manalo, isang mongoloid, turuan mo ng magandang asal ang mga membro mo, na puro mga asong ulol, na puro mga lobo na nagpapanggap lang ng mga tupa. Sabihin mo sa kanila, tama na yung paninira, tama na yung kanilang yung kanilang mga sinasabi. 'Di ba? Na wala namang katotohanan. At tama na rin yung pagbabanta nila sa aking mga kaibigan, sa mga biro nyo mga minamahal ko mga kababayan, ini-stock nila yung mga ko, tapos tatanungin pagka alam nilang kaibigan ko, tatakutin nila, pagbabantaan nila. Talaga nga namang mga hayop at mga demonyo, mga siraulo, mga gago, mga diputa ang mga membro ng iglesia ng Diablo. Itong iglesia ni Manalo na puro mga Diablo ang utak, maliban lang doon sa totoong iglesia ni Cristo. Magandang umaga po, magandang hapon sa inyong lahat. Hindi po kasama doon. 'Di ba? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, alam ko naggagawa at gagawa sila ng paraan para makuha tayo. Pero doon kayo nagkakamali. Lalong-lalo ka na, Eduardo Mongoloid. Isa kang Mongoloid, kang diputa ka. Huwag mo akong tatakutin. Mayaman ka, may impluwensya ka, may pera ka, may connection ka. Yes. Ako isang hamak lamang na pulubi. Isang hamak na walang kalaban-laban sa'yo pagdating sa impluwensya. Pero isa lang sasabihin ko sa'yo. Hindi ako ganun kadali.
para lamang ibigay ang sarili sa iyo, di puta ka. Ha? Alam ko ang pwedeng mangyari sa akin kapag ka, di ba? Kaya sabi ko nga, mas mabuti pang mag-alay ng buhay para sa bayan. Kaya ialay ko ang buhay ko sa isang demonyo, sa isang gago, sa isang diputang leader ng isang reliyon katulad ni Eduardo Manalo na isang mongoloid. Di bali na. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, alam ko marami sa mga kaibigan kong nag-aalala, pamilya ko nag-aalala, pero tatayuan ko to. No? Tatayuan ko to. Sa totoo lang, nakakatawa nga eh. Kung ano-ano na lang yung kanilang sinasabi, kesyo ako daw si Richard Macanas, kesyo ako daw si Jeffrey Macanas, pero pag sinabi, ay Christian Macanas pala, ako daw si Richard Palacio, putang inang yan, kung ano-ano na lang pinapangalan nyo sa akin. Diba? Kung ano, ang gagaling ninyo. Akala ko ba magaling kayo manghula? Kung nahulaan nyo sana, kung nalaman nyo sana kung ako talaga, hindi sana tinanggal ko na yung face mask ko. Pero hindi. Biro nyo ba naman mga minamahal kong mga kababayan, yung pilat sa noo lang, yun na daw, kung kani-kaninong pilat na lang nasa noo, putang ina, dami-daming may pilat sa noo. Gunggong talaga. Kaya mga kababayan ko, sa totoo lang natatawat na aawa na lamang po ako dito po sa iglesia ng Diablo. Pero ganun pa man, hindi ko po hahayaan hanggat tayo po nandito, patuloy tayong magbubunyag ng mga kawalangian. Alam niyo, sa totoo lang, itong eleksyon na to na parating, sigurado po yan. Isa sa reliyon na talagang kumikita tuwing eleksyon ng bilyon-bilyon ay itong iglesia ng Diablo. Limpak-limpak na pera na naman ang matatanggap yan. At hindi lang yun, pag nanalo pa yung politikong binoto nila, sigurado na marami na naman silang makukuhang pabor. Marami na naman silang hihingiin na pabor na kung saan halos mga iglesia ni Cristo na lang ang nakalagay sa mga magagandang posisyon ng ating gobyerno. Diba? Pagmasdan ninyo, magmasid kayo. Halos, balita ko nga, halos yung mga proyekto din na iba, halos sa iglesia ni Manalo na pupunta sa mga membro nito. No? Hindi nga sila, sabihin na natin, hindi nga sila humingi ng pera. Pero ang daming hinihinging pabor na kung saan pera pa din ang kalalabasan. Kasi, biro mo ba naman, pag nanalo yung politiko, sasabihin nung pinuno nung iglesia ni Diablo, ito, ang gusto kong na baka pwede ang maging regional director, baka pwede ang maging provincial director, o baka pwede ang maging ganito sa opisina, etc. ay iglesia, mga membro namin. Syempre, bilang utang na loob ng isang politiko, gagawin niya yun. Kasi natatakot siya na baka hindi na siya tulungan ng iglesia ni Manalo. 'Di ba? Pero ang nakakalungkot lang nito mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo, kaya nga po sumasama ang ating bansa dahil nga po sa reliyon na to. Biro mo mga minamahal ko mga kababayan, bakit to? Halos lahat po ng mga politiko na sinusuportahan po ng iglesia ng Diablo ni Manalo, lahat po mga magnanakaw katulad nila. Lahat po mga mandarambong. Lahat po mga tulisan. Napansin nyo? Uulitin ko paano ko nasabi? May puweba po tayo. Baka magalit na naman yung mga iglesia ng Diablo dyan. ERAP. Sino ang nag-endorso? Sino ang nagsikap na Manalo ito? Di ba ang iglesia ni Manalo na kulto? Diba? O anong nangyari? Na-impeach kasi magnanakaw. Sino pa? Si Gloria Macapagal Demonyo. Yung si Raulong Unano na dating presidente natin. Na kung sa kademonyo, ay talagang masasabi mong napakademonyo ng diputang dating presidente na to. Diba? Tingnan nyo yung nangyari. Sinuportahan din niya si Digongyo. Yung si Raulong matanda na malapit ng permahan ng bulate, yung mga diputang yan. Diba? Mga minamahal ko mga kababayan, huwag natin hayaan na kontrolin tayo ng isang reliyon. Darating ang panahon na mga membro ng iglesia ni Manalo ay tatakbo ng politika. At dahil ganun na yung kanilang estilo,
darating ang panahon na halos lahat ng mga leader ng ating bansa ay mga membro ng iglesia ng Diablo, na kung saan kukontrolin ng isang reliyon, na kung saan paghaharian ng isang reliyon, na kung saan lahat tayo ay mapapasailalim sa kanilang kapangyarihan, na kung saan magiging sunod-sunuran na lamang sa isang reliyon, na kung saan iisang tao ang nagdidikta. E biro nyo, mga minamahal kong mga kababayan, nalaman ko, si Marcoleta pala, yan pala ay kumikilos, hindi ayon sa kanya. Kumikilos yung hayop na yan, yung diputang malaking mata na yan, nang ayon sa inuutos sa kanya ng iglesia ng Diablo. Kaya kawawa tayong mga Pilipino pag nangyari yun. Diba? Papayag ba kayo? Kaya nga sabi ko nga, kung tatanungin ninyo, mas mabuti pang gayahin na lang ng Katoliko yung ginagawa ng iglesia ng Diablo, na kung sino yung nagugustuhan ng leader, yun yung iboto ng lahat. Kasi dyan sila mas dyan sila kumikita, dyan sila dyan sila nagiging malakas eh. Kasi kung tutuusin, sa 100%, 1% lang ang dami ng iglesia ng Diablo sa 99% na dami ng Katoliko. Kaya kung ang mga kaparian, ang mga membro ng mga Katoliko at iba pang mga reliyon, kapag nalaman ninyong yung politikong yan, ang sinusuportahan nila, ibig sabihin magnanakaw yan, mandarambong yan. Tingnan nyo, sinusuportahan ng iglesia ni Manalo si Sara kasi mandarambong. Diba? Ako, gusto nila akong patayin, gusto nila akong tirahin. Sinasabi nila na wala daw piyansa yung akin dahil may qualified tip daw ako na kaso. Putang ina ninyo. Si Sara na bilyon-bilyon ang ninanakaw. Hindi nga kayo pumalag ng ganon. Hindi nyo nga pinost sa Facebook. Syempre, hindi na tayo magtataka. Mahirap lang tayo eh. Mahirap lang tayo. Syempre, para sa akin, siguro, kaya hindi rin pumapalag ang iglesia ni Manalo na Diablo kay Sara sa ginagawa niyang pagnanakaw sa taong bayan, alam na natin. Marami sa mga iglesia na membro ng iglesia ni Diablo ang nabigyan kasi ng posisyon ni Sara Duterte sa ating gobyerno. Yun ang nalaman ko Kaya ganun na lamang sila. 'Di ba? At syempre, alam ko na rin. Malamang binayaran ng bilyon-bilyon ng mga Duterte etong si Manalo. Para nang sa ganun, makuha ng mga Duterte yung simpatya, suporta ng mga membro ng iglesia ng Diablo, na mga demonyo din naman. 'Di ba? So, para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, huwag natin hayaan na kontrolin tayo ng isang reliyon. Magsama-sama po tayo, magkaisa po tayo. Kapag nalaman natin, kagaya ngayon, sinusuporta ng iglesia ni Manalo si Bato, tingnan nyo puro mga magnanakaw at walang kwenta, puro mga palamunin lang sa Senado. Yung sinusuportahan nila. Di ba? Katarantaduhan naman talaga. Kagaguhan. Masasabi mo talagang kagaguhan, katarantaduhan, kademonyohan talaga. 'Di ba? Pero ganun pa man, hindi po tayo titigil dito. Hangga't ako ay nandito, ako'y magsasalita. Ako ay sisigaw o isisigaw ko ang karapatan ng taong bayan. Kaya nga sa pamunuan ng iglesia ng Diablo, maawa naman kayo. Lalong-lalo ka na Eduardo Manalo, na isang mongoloid na leader ng iglesia ng Diablo. Huwag mo akong tatakuting diputa ka. Alam ko mayaman ka, uulitin ko. Pero hindi isang mongoloid na katulad mo ang sisindak sa akin, demonyo ka. Kahit 1 milyon pa yung mga tao mong mahanap sa akin para patayin ako. Bakit sa tingin mo ba? Basta-basta na lang ako didi pa, sasaluhin yung bala kung ano man. Lalaban kami. Pero sisiguraduhin ko sa iyo na mas marami. Bago nila ako matumba, pinaghandaan na namin yan eh. Di ba? Na doon ka pa lang sa malayo, baka naliligo ka na ng iba't ibang uri ng pasabog. Gagamitin mo yung batas, diputa ka. Kayo nga dapat ang makulong dahil sa dami na ng mga pari na pinapatay ninyo, sa dami ng mga ministrong pinapatay ninyo, sa dami ng mga pananakot ninyo sa mga taong walang kalaban-laban sa inyo, mga demonyo kayo.
Pero dahil nga mayaman kayo, walang magawa ang gobyerno. Takot ang hustisya. Takot si ganito, takot ang pulis, takot ang NBI, takot ang ano. Kasi mayaman. Yan lang pinagkaiba natin. At yan ang sistema sa bansang ito. Pag mayaman, hindi napapansin yung kasalanan. Pag mahirap, gusto agad ikulong, gusto agad patayin, gusto agad patahimikin. Ganon. Pag mahirap, kahit walang kasalanan, sige. Dahil gusto ng mayaman na patahimikin ito, gustong gawa ng mga isyu, ayun, kikilos ang batas. Pero pag mayaman ang may kasalanan, yung batas tameme. Tama? Yan ang nangyayari. At yan ang katotohanan. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi po tayo magpapatalo sa iglesia ng dyablo. Kaya doon sa ating mga kasama, kaibigan, maraming salamat din sa inyong patuloy na pagsuporta. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.